Matapos siyang pag-alitan ng asawa at tawaging isang Magdalena, hinayla ni Catherine ang kanyang kalaguyo mula sa likod ng pintuan kung saan ito nagtatago. Walang pag-aatubiling itinulak niya ito sa higaan, sa harap mismo ng kanyang asawa. Inalis ang tapal-odo at sinturon ng kanyang kalaguyo at agad silang naghalikan, hindi alintana ang matalim na titig ng kanyang asawa. Nang makita ni Alexander ang sariling asawa na kasama ang ibang lalaki, agad siyang bumangon mula sa upuan at sinampal ang mapangahas na magkasintahan. Ngunit ang mas nakakagulat pa, ay hindi roon nagtatapos ang mga kasalanan ng babaeng ito. Ilang buwan bago ang insidenteng iyon, ang batang si Catherine, maganda at simple, ay binili ni Boris, isang mayamang may-ari ng hasyenda, upang mapang-asawa ng kanyang anak na si Alexander. Isa itong kasunduang kasal, kaya't wala siyang alam tungkol sa lalaking pakakasalan maliban sa ito'y mayaman at doble ang edad niya. Sa gabi ng kanilang kasal, nagbihis si Catherine ng nightgown sa tulong ng kanyang kasambahay na si Anna, sabik sa pagsasalo ng gabi sa kanyang asawa. Ngunit agad ding naglaho ang kanyang ilusyon, malamig at walang pakialam si Alexander. Inutusan siyang alisin ang kanyang tapal-odo, at pagkatapos ay pinatayo siyang walang tapal-odo sa lamig ng gabi habang ito'y mahimbing na natulog. Hindi niya alam na iyon pala ang simula ng paulit-ulit na pagyurak sa kanyang dangal. Tuwing umaga, gigisingan siya ni Anna sa pagbukas ng bintana, isusuot sa kanya ang malapad na palda, at hihigpitan ang korset. Pinatungan siya ng napakaraming alituntunin ng konserbatibong pamilya, bawal lumabas, bawal gumawa ng kahit anong wala sa schedule. Ang tanging libangan niya ay umupo sa may bintana at tumitig sa kawalan, tapos ay uupo sa sopa, tahimik na nagkukubli ng pagkainip. Sa hapunan, ang mga lalaki abala sa pag-uusap tungkol sa negosyo. At mga paglalakbay, bagay na lalo lang nagpapalalim ng kanyang antok. Hindi siya pwedeng umalis sa hapagkainan hanggat hindi ito pinapayagan ng kanyang asawa at biyenan. Ngunit agad din siyang pinapaalis ng kanyang biyenan, sabay bilin na dapat gampanan niya ang tungkulin ng isang asawa, hintayin ang pag-uwi ng kanyang kabiyak. Inatasan din si Anna na bantayan siya at siguraduhin hindi siya makatulog. Habang pinipigilan ng antok, dapat sana'y magpasalamat si Catherine nang dumating ang asawa sa kanilang silid. Ngunit bago pa siya makalapit, inutusan na naman siya, at imbes na palakpakan siya, umupo si Alexander sa silya at nagsimulang magbatibot. Labis iyong tumama sa kanyang dangal. Kasabay ng pagtanggi sa kanya ay ang pagkawala ng pagkakataong magkaanak, ang tanging bagay na maaaring magbigay saysay sa kanyang pag-iral. Gusto niyang mahalin, handa siyang magmahal, ngunit kapalit nito'y paulit-ulit na panghihiya mula sa mapang-ipang pamilya. Hanggang isang araw, dumating ang pagkakataon. Umalis ang kanyang asawa upang asikasuhin ang insidente sa minahan ng uling, at ang kanyang biyenan naman ay tumulak patungong London. Nang mailipat sa kanya ang pamumuno sa tahanan, agad siyang kumawala mula sa kulungan upang makalanghap muli ng kalayaan. Kasama ng sariwang hangin ay ang unti-unting pagguho ng mga kautosang matagal na niyang sinusunod, at ang paggising ng matagal nang natutulog na pananabik. Isang araw, habang siya'y nakatulog sa sopa, ginaising siya ng kakaibang ingay. Sinundan niya ito hanggang sa kwadra, kung saan kanyang nasalayan ng ilang trabahador na abala sa isang orgy. Si Anna, ang kanyang kasambahay, ay walang mga tapal-odo, nakabalot sa sako at nakasabit parang hayop na tinitimbang. Ginaya ni Catherine ang paraan ng pag-uutos ng kanyang asawa at sinigawan ang mga lalaki, nang makawala, dali-daling tumakbo si Anna, balisa at takot. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang lalaki, si Sebastian, ang tagapangalaga ng mga kabayo, marahas at mailap, hindi nalalayo sa kanyang asawa. Hindi napigilan ni Catherine ang sarili, tinanong niya ito kung sa palagay nito'y gaano kabigat siya. Agad siyang binuhat ni Sebastian sa baywang at tinimbang. Nagpumiglas siya, pinilit siyang itulak palayo, sabay sigaw sa mga manggagawa na itigil ang kalokohan na ito. Malinaw na ang init ng katawan ni Sebastian ang dahilan kung bakit hindi nakatulog si Catherine buong gabi. Unti-unti siyang muling nabubuhay bilang isang babaeng matagal nang pinabayaan ng kanyang asawa. Kinabukasan, sinuway ni Catherine ang mga utos ng asawa at lumabas sa bukirin, upang masadyang makasalubong si Sebastian. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, nabasa siya ng tuluyan, kaya't umupo siya sa harap ng apuyan upang magpainit. Sa gitna ng katahimikan, isang pagkatok sa pintuan ang sumire sa kanyang nakasanayang pagkabagot. Walang babala, biglang binuksan ni Sebastian ang pintuan ng silid, marahas at walang pakundangan, habang pinipilit pa ni Catherine itong isara. Hinablat niya ito habang tinatangkang tumakas palabas ng bintana, saka biglang hinalikan. Sa unay pumalag si Catherine, ngunit hindi nagtagal ay tuluyan siyang bumigay, at pinagsaluhan nila ang isang gabi ng palakpakan. Matagal siyang nakakulong, kaya't nang maranasan niyang muling mahalin, agad niyang isinumpa ang mga tanikala ng nakaraan. Wala namang dapat ikatakot, kaya't halos bawat oras ay inuukol ni Catherine sa pakikipagpalakpakan kay Sebastian. Si Anna, ang kasambahay, ay palihim na sumusulyap sa lahat ng ito sa pamamagitan ng butas ng susi. Ngunit hindi nagtagal ang kalayaan ni Catherine.
Nagbabalik na si Boris, kaya't kinailangan niyang muling isuot ang kanyang madilim na bughaw na bestida, ang kanyang kasuotang pampalubag loob, upang muling gumanap bilang palamuti ng bahay. Sa hapunan, hiniling ni Boris kay Anna ang paborito niyang alak. Takot si Anna na isiwalat ang mga lihim ni Catherine. Ang pagtataksil at pag-inom habang wala si Boris, kaya't nanginginig siyang nagsabing ubos na raw ang alak, sa hindi maipaliwanag na dahilan. Galit na galit si Boris. Dahil hindi na kinaya ng kanyang konsensya, sinabi na rin ni Anna ang totoo. Nang malaman ni Boris ang bawal na relasyon, agad siyang nagtungo sa kwadra kung saan natutulog si Sebastian. Sinaktan niya ito ng walang habas at ipinakulong sa kamalig. Sa kanya hinarap si Catherine at pinagalitan, tinawag siyang walang utang na loob at sinisira ang pangalan ng kanilang pamilya. Ngunit sumagot si Catherine, hindi raw siya kailanman minahal ng kanyang asawa. At siya, si Alexander, ang may kakulangan, dahil hindi siya mabigyan ng anak. Sa halip na makinig, sinampal siya ni Boris, isang sampal na nagpalaya sa mga demonyong matagal nang nakakulong sa loob ni Catherine. Hindi na siya nakinig sa mga panibagong pananalita tungkol sa pagiging isang mabuting may bahay. Ang tanging nais niya ay palayain si Sebastian. Sa sobrang galit, binagsak ni Boris ang kanyang baso, bitbit ang almusal, at pumasok sa silid. Ngunit si Catherine, pinalaya na ng hangin ng kalayaan, ay hindi na basta magpapasindak. Malamig niyang itinulak ang isang upuan sa likod ng doorknob. Umupo siya sa kanyang upuan, tila isa ng tunay na amo, at inimbitahan si Anna na makisalo sa almusal. Ilang sandali pa, narinig nila ang sigaw mula sa silid, kasunod ang mabilis na pagkatok. Sinubukang buksan ni Anna ang pinto, ngunit pinigilan siya ng malamig at matatag na tinig ni Catherine. Nang halos hindi na marinig ang mga sigaw mula sa loob, saka lamang siya inutusan, kumuha ka ng doktor. Tahimik si Catherine, sapagkat alam niyang umepekto na ang gamot mula sa kabuteng kinain ni Boris. Ngayong wala na ang hadlang, sabik na sabik siyang lapitan si Sebastian, gamutin ang kanyang mga sugat, at palayain mula sa kanyang kahon. Pagkatapos, pinakita niya sa lahat ang kanyang pekeng kalungkutan, inayos ang isang maayos na libing para sa kanyang biyenan. Lumipat si Sebastian sa kanyang silid, suot ang mga kasuotang pang-may-ari ng bahay. Si Anna na may napipi, dahil sa paniniwalang ang kanyang pag-amin ang dahilan ng pagkawala ni Boris. Mula noon, naging panatag si Catherine sa piling ni Sebastian, na bighani sa kanya. Ipinangako niya sa sarili na kailanman ay hindi niya iiwan si Sebastian, kahit makalampas pa siya sa bahay na iyo, waring nakalimutan na niyang may asawa pa siya. Ngunit gabi na nang may narinig si Catherine na kaluskos ng kabayo. Binuksan niya ang bintana, at doon niya nakita, dumating na ang kanyang asawa. Mabilis siyang nagbihis at ginaising si Sebastian. Habang natatawa sa pagkataranta ni Sebastian, itinulak niya ito sa likurang pintuan. Pagkatapos ay nagsindi siya ng kandila, at naupo, nagkukunwaring matagal nang naghihintay sa kanyang asawa. Perpekto ang mga kasinungalingan ni Catherine sa bawat pagtatanong ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaasahan na mapupulot ni Alexander ang sinturon ng isang lalaki sa sahig, at saka siya nito sinabihang kumalat na ang kanyang iskandalo sa buong lalawigan. Inakusahan siya ng pagtataksil, na parang siya pa ang biktima. Tahimik lamang si Catherine, kahit ilang ulit siyang sinabihan ng masasakit na salita. Ngunit nang palayasin ni Alexander si Sebastian at ikulong siya sa loob ng bahay, doon na siya tuluyang nagalit. Lumabas siya sa tagiliran at hinayla si Sebastian palabas. Sinubukan pa niyang makipagpalakpaka kay Sebastian sa harap mismo ni Alexander. Sinampal siya ni Alexander, at agad silang naglaban ni Sebastian. Walang nag-akalang ang isang karaniwang manggagawa tulad ni Sebastian ay walang panapat sa isang mayamang lalaki sa lakas. Nang malapit nang iligpit si Sebastian gamit ang tila kagat ng isang mabangis na hayop, agad kumuha si Catherine ng bakal at iniligpit si Alexander. Si Sebastian naman ang naglibing sa labi ni Alexander. Si Catherine, hindi kayang kalabitin ng armas, ang siyang tumapos sa kabayo ng asawa upang burahin ang ebidensya ng kanyang pagbabalik. Sa panlabas, si Sebastian ay brusko, ngunit sa loob-loob niya ay duwag. Pagkatapos ng gabing iyon, tila binabagabag siya ng multo ni Alexander. Naiinis siya sa pagiging walang pakialam ni Catherine, ngunit hindi nagtagal ay napatahimik siya ng kasaganaan, hindi na niya kailangang yumuko sa sinuman. Isinuot niya ang mga damit ng kanyang dating amo at sinimulang i-enjoy ang mga serbisyo ng mga kasambahay na parang isa siyang tunay na aristokrata. Ngunit dumating si Teddy, isang batang lalaki, na sumire sa huwad nilang kaligayahan. Ayon sa tagapangalaga ng bata, si Teddy ay anak sa labas ni Alexander. Ikinagiliw ni Mr. Lester ang anak kong babae noon, sabi ng babae. Siya rin ang may hawak ng legal na dokumentong ginawa ni Alexander, na nagsasabing sa oras ng kanyang pagkawala, mapupunta kay Teddy ang buong ari-arian. Dahil nawawala si Alexander, dinala niya si Teddy upang manirahan sa lupaing iyon at hintayin ang kanyang mana. Ang pagdating nila ay tuluyang gamulo sa buhay ni Catherine at Sebastian. Bumalik si Sebastian bilang tagapag-alaga ng mga kabayo, at naninirahan na muli sa maruming kwadra. Tuwing lalapit si Catherine sa kanyang kasintahan, laging nariyan si Teddy upang istorbohin siya.
Isang araw, hinaplos ni Catherine ang kanyang lumulobong tiyan, buntis siya sa anak ni Sebastian. Gabi-gabi siyang pumupunta sa kwadra upang ibalita ito, ngunit sinalubong lamang siya ng galit at hinanakit. Nagumapaw ang emosyon ni Sebastian. Ayaw na raw niya kay Catherine habang nariyan pa ang bata. Muling niyurakan ang damdamin ni Catherine, at napaisip siya kung paano lulutasin ang kanyang suliranin. Biglang lumapit ang kasambahay at nagsabing nawawala si Teddy. Agad niyang pinamabalisa ang lahat ng tauhan sa bahay upang hanapin ang bata. Sa bandang ilog, nakita ni Sebastian si Teddy, nanginginig sa lamig sa gilid ng umaagos na tubig. Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isip, itapon ang Samira sa kanyang kaligayahan. Ngunit nanaig ang takot, buong bilis niyang binuhat ang bata pabalik sa mansyon at inutusan ng mga tauhan, kumuha ng kumot. Ngunit imbes na pasalamatan siya, mas inatupag ng tagapangalaga ang pag-aalalang bakit siya, isang tagasilbi lamang ay nagbibigay ng utos. Kahit siya ang nagligtas kay Teddy, sinigawan siya nito, dahil sa matinding kahihiyan, nag-impake si Sebastian at nagdesisyong lisanin ang lugar kung saan siya'y patuloy na minamaliit. Upang mapanatili ang kanyang kasintahan, buo na ang desisyon ni Catherine, isakatuparan ng isang madilim na plano. Binuksan niya ang bintana upang papasukin si Sebastian habang magkasama sila ni Teddy sa gabi. Iniligpit niya si Teddy, habang si Sebastian tumulong para isakatuparan ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakalmado si Catherine, hindi tulad ng dati. Umupo siyang mag-isa, umiiyak habang hinihintay ang pagsikat ng araw, upang ipahayag ang aksidente. Sinabi niyang nakatulog siya at hindi niya alam kung bakit biglang nawala si Teddy. Ngunit matigas ang doktor, ang mga sugat ni Teddy ay hindi likas, ito ay gawa ng tao. Habang pinipilit ipaliwanag ni Catherine na baka mula ito sa pagkahulog sa talon, bigla namang sumulpot si Sebastian. Kami ang tumapos sa kanya, sabi ni Sebastian. Sunod-sunod niyang ibinunyag ang lahat ng nagawa ni Catherine, ang pagligpit sa biyenan gamit ang kabute, ang pagtapos sa asawa, at kay Teddy. Ang dati niyang pagmamahal ay ngayoy pabigat na lamang, isang bagay na nagpahirap sa kanya. Walang imik si Catherine habang tinititigan ang nagbabalik loob na si Sebastian. Mula sa sandaling iyon, tuluyan nang naglaho ang kanyang konsensya. Sinungaling siya, sambit ni Catherine. Ibinintang niya ang lahat sa dalawang tagasilbi, kay Anna at Sebastian. Inakusahan niyang sila ang may bawal na ugnayan, at ginawa ang lahat upang pagtakpan ito. Habang tinitingnan ng mga taong may kaya ang sitwasyon, napako ang tingin ni Anna sa tiyan ni Catherine. Alam niyang kung magsasalita siya, dalawang buhay ang kapalit, kaya't mas piniling mawala at bayaran ang lahat ng kasalanan. Si Anna at Sebastian ay isinakay sa karwahe, dinala sa silid upang tapusin. At sa huli, si Catherine na lamang ang natirang buhay sa buong ari-arian, isang maltong pag-alagala sa lupaing minsan ay kanyang sinakop. Mula sa isang batang nakaupo ng nervyoso sa sopa, naging reyna siya ng kanyang sariling impyerno. Ninais niyang mahalin at igalang, ngunit matapos ang lahat ng kanyang ginawa, hindi na niya makakamit ang pag-ibig na labis niyang hinanggad.